Assalamualaikum sa lahat ng taga-subaybay ng Mafar Farm Updates. Narito po ang ating special episode para sa taong 2023. Mga kaganapang nagbigay kaligayahan at kabuhayan sa ating mga magsasaka, mangingisda at agrarian reform beneficiaries sa probinsya ng Maguindanao. Ang special episode na ito ay hatid sa inyo ng Mafar Maguindanao sa pamumuno ni Provincial Director Ronjamin Maulana. Umabot sa 230 heads na mga kambing ang naipamahagi ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform Maguindanao sa unang quarter sa taong ito sa pangunguna ng Agriculture Division sa pamumuno ni Chief Agriculturist Saudi Mangindra na isinagawa sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Nakatanggap ang 19 na munisipyo sa probinsya ng Maguindanao. Habang 2,800 kabo ang total ng free-range chicken naman ang naipamahagi. Ang 2,200 nito ay ipinagkaloob sa mamamayang apektado ng Bagyong Paeng noong mga nakaraang taon. Sa isinagawang distribusyon, tumanggap ng 350 heads ang Sultan Mastura, 450 heads ang Datu Udin Sinsuat at 350 heads ang UP. Tinatayang nasa 1,000 kilos ng sayote ang natanggap ng Ampatuan, Gindulungan at Talayan. 50 kilo ng vermiworm ang natanggap ng 8 kooperatiba sa Maguindanao del Sur. Ang vermiworm o African night crawler ay isang uri ng bulati na angkop na palakihin sa paggawa ng vermicompost at vermimeal. Tampok din sa paggunita ng ika-17th founding anniversary and 5th Kapamagayon Festival sa Dato Angal Midtimbang, ang pamamahagi ng rice seeds at mass distribution of agri-fishery inputs. Ito ay binubuo ng 250 bags ng RCEP rice seeds at IEC materials, 300 seedlings ng durian, 1,250 seedlings ng coffee excelsa variety, 10,000 tilapia fingerlings na may kasamang 15 bags na feeds at 100 packs na vegetable seeds assorted. Noong buwan ng Marso, nakatanggap ng 35,000 Robusta coffee seedlings ang magsasaka sa Sultan sa Barungis. Sa parehong buwan, namahagi din ng Ministeryo ng Agri-Fishery Inputs sa mga magsasaka at mangingisda na ginanap sa gymnasium ng Sultan Mastura. Nagkakahalaga ng mahigit 1 milyong Mercato Shed at AgriCard ang formal na iginawad ng Mafar Maguindanao sa Bagan Aquaculture and Farmers Association. Bilang pagpapahalaga sa naturang proyekto, kamakailan nagkaroon ng isang Grand Mafar Lengke sa Gindulungan sa loob ng 5 araw kung saan tampok sa nasabing programa ang pagbebenta ng exhibitors ng iba't ibang produkto tulad ng murang bigas, mga masustansyang gulay, isda, gamot, chili garlic, inaul malong at marami pang iba. Maliban pa dito ay nagkaroon din ng ceremonial distribution ng solar lights sa Barangay Bagan kung saan ilalagay sa Mercato Shed. Nagkaroon din ng distribution of palay seeds at nabigyan din ng parangalang Best Booth Displayer at Most Profitable Displayer at binigyan din ng Certificate of Appreciation ang lahat ng farmers at fisherfolks displayers sa loob ng 5 araw na programa. Samantala, sa buwan ng Disyembre sa taong ito, umabot sa 47,000 kabo ang total ng seedlings ang natanggap ng mga magsasaka mula sa Maguindanao del Sur at Maguindanao del Norte na binubuo ng 3 variety, ang coffee excelsa, lanzones langkong at durian puyat. Ang Gender and Development Section ay nagkaroon din ng mass distribution ng agriculture inputs para sa kooperatiba at asosasyon ng mga kababaihan. Higit dito, iba't ibang pagsasanay din ang naisagawa ng Agriculture Division sa taong ito, mga training na tiyak na nagbigay ng maraming kaalaman sa mga magsasaka. Highlights naman sa programa ng Fisheries Division ang selebrasyon para sa ika-60th Fish Conservation Week sa taong ito na may temang masaganang pangisdaan maunlad na ekonomiya. Bilang paggunita sa naturang selebrasyon, namahagi ang Mafar Maguindanao Fisheries Division sa pangunguna ni OIC Chief Aquaculturist Noralim Lumbatan ng fish feeds at fishing inputs na hindi bababa sa 350,000 para sa mga mangingisda mula sa Datu Udin Sinsuat, Datu Blas Sinsuat, Kabuntalan, Northern Kabuntalan at sa iilang bahagi ng Special Geographic Areas at Cotabato City. Samantala, maraming makabuluhang pagsasanay din ang naisagawa ng Fisheries Division na umabot sa 22 trainings, seminars at orientation sa taong ito para sa mangingisda,
na higit pang nakatulong upang mapahusay ang kanilang kaalaman sa pangisdaan. Para naman sa ating kaganapan sa agrarian reform, sa unang quarter ng taong ito ay formal nang natanggap ng agrarian reform beneficiaries ang kanilang Certificate of Land Ownership Award kasabay sa paggunita ng ika-4 na anibersaryo ng BARMM. Ang nasabing lupa ay may kabuoang 7.025 hektarya na matatagpuan sa Dato Paglas. Samantala, noong buwan ng Pebrero, may kabuoang 143 agrarian reform beneficiaries sa probinsya ang nakatanggap ng kanilang Owner's Duplicate Copies ng Emancipation Patent or EP Certificate of Land Ownership Awards or CLOA mula sa MAFAR Maguindanao sa isinagawang MAFAR Two-Door Program. May 65 na titulo ng lupa na may kabuoang sukat na 168.9889 hektarya ang ibinigay sa mga ARBs sa Barangay Kabingi at Salvo, Dato Saudi, Ampatuan, habang 10 titulo ng lupa ang natanggap ng ARBO mula sa Sharif Aguac, Maguindanao del Sur na may kabuoang sukat na 13.2051 hektarya at ang mga natitirang titulo ng lupa ay naipamahagi na rin sa munisipalidad ng Talayan, Ampatuan, Sultan Kudarat, Dato Wanggal Middimbang at Dato Abdullah Sangki. Sa pamamagitan ng Agrarian Reform Division sa pangunguna ni Carpo Nor Amin Kaludyag, ay opisyal nang naideklara ni MAFAR Bar Minister Muhammad S. Yacoob ang Sibukaran ARC na binubuo ng ARBs mula sa Barangay Sibuto, Kinibaka at Sifaran bilang kauna-unahang bagong tatag na Agrarian Reform Community sa BARMM. Noong buwan ng Hunyo na ginanap sa Barangay Hall ng Barangay Kinibaka, Dato Udin Sinsuat, Maguindanao del Norte. Ang Sibukaran ARC ay magsisilbing isang modelong komunidad na payapa, matagumpay sa rehiyong Bangsamoro na kung saan maipagmamalaki ng mga magsasaka na sila ay miyembro ng Agrarian Reform Community. Sa iba pang mga programa upang maabot ang mas malaking bilang ng mga makikinabang sa reformang agraryo pati na rin ang paglilingkod sa mga magsasakang may-ari ng maliliit na lupa sa mga lugar ng reformang agraryo, ang MAFAR Maguindanao Agrarian Reform Support Services Section ay nagsagawa ng membership recruitment o malawakang pagpaparehistro sa mga ARBO. Katulad ng ibang divisyon, nakapagsagawa na rin ang Agrarian Reform Division ng iba't ibang pagsasanay kung saan sentro ng aktibidad ang pagpapalakas sa mga ARBO. Samantala, bago nagtapos ang buwan ng Desyembre sa taong ito, ay mahigit 1.7 milyong halaga ng livestock assistance at mahigit 1.4 milyong halaga ng agriculture inputs tulad ng palay seeds, OVP corn seeds, vegetable seeds, fertilizers for rice and corn nitrogen fertilizer ang natanggap ng Inugog Farmers Marketing Cooperative sa bayan ng Pagalungan, Maguindanao del Sur. Ang pondo ay nagmula sa MAFAR Producers Program na inilaan sa dating MIRF combatants na mga miyembro ng Agrarian Reform Beneficiaries o ARBO ng nasabing lugar. Hindi rin nagpahuli ang MAFAR SGA and Cotabato City sa pagpapatupad ng mga programa sa pangunguna ni Assistant to the Provincial Director for SGA and Cotabato City, Disumimba Rashid. Abot sa 549 heads goat ang naipamahagi sa Special Geographic Areas at Cotabato City na may kasamang mahahalagang bagay sa pagpapalaki ng mga hayop tulad ng mineral blocks, dextrose powder at vetracin. Kabilang din ng 600 heads native chickens ang naibahagi sa naturang lugar. Nakatanggap din ng 5 fish vendor na residente ng Cotabato City ng fish vending set tulad ng stainless steel, fish display table, cooler box at electric price computing scale. Upang mapaigting ang kakayahan ng farmers at fisher folks, nakapagsagawa na rin ng technical na tulong tulad ng iilang training para sa kooperatiba at asosasyon sa Special Geographic Areas at Cotabato City. At yan po ang kabuuan ng mga kaganapan para sa taong 2023, MAFAR Raming Ani at Kita, Serbisyong Bangsamoro mula sa probinsya ng Maguindanao, Baigya Harina Andil, nag-uulat.